Ako po, ayun na nga ba, naghugas kamay na mga minamahal. Itong si Senator Joel Villanueva. Dapat sana nilagyan mo na din ng alcohol para talagang walang natirang bakterya. Anyway, nakakaduda. To be honest ha, although merong, sinundutan pa kasi. Alam nyo namang may controversial itong si Villanueva dito kay Tito Soto tungkol nga po dito sa commission on appointment, tapos sinundutan niya pa talaga. Oo, dito nga po sa pagmamalinis niya na wala daw siyang kinalaman sa mga flood control projects sa Bulacan. Like, ganito kasi, nakakaduda. Paano nagdududa si Mima? Kahapon kasi, nagkaroon ng speech itong si Villanueva dito nga po kay Marcoleta. And then, out of the sudden, out of nowhere, bigla niyang in-insert, 'di ba, yung topic na ako nga wala nga akong kinalaman sa flood control projects na yan dyan sa Bulacan. And then, may kaibigan siyang to the rescue, yung dating DPWH Secretary. O, sino yon? Si Mark Villar. Malamang, sino pa ba? 'Di ba? So, to the rescue itong dalawang ulupong na to. Nakakatawang isipin kasi out of nowhere, bigla siyang naghuhugas kamay. O, tingnan nyo itong balitang to. Actually, may video tayong ipapalabas mamaya sa inyo. Defense mechanism. Defensive march. Joel Villanueva washes hands of Bulacan flood control mess. Alangan naman hindi niya linisin yung kanyang sarili. Malamang naglilinis yan ng kanyang bakuran. Hoy, Joel Villanueva, lagi mong tatandaan, hindi pa namin nakakalimutan na ikaw yung isa sa may pinakamalaking budget diyan sa budget insertion na yan. Kaya wag mo kaming kinukupal. Alam namin yan. Kaya ngayon, tingnan ninyo, nagmamalinis. Kasi laging binabaha Di ba laging binabaha ang Bulacan, yung lalawigan ng Bulacan, tapos siya yung may pinakamalaking budget insertion na yan, tapos laging binabaha. Like, saan napunta yung pera, yung pondo ng taong bayan? Di ba? Oy, by the way, sa mga hindi rin nakakaalam, si President Bongbong Marcos ay talagang galit na galit. Oo. Dahil merong isang lalawigan dyan sa Bulacan na merong ghost project. Oo. Partida dyan sa Bulacan na merong ghost project. Dineclared na kompleto na daw. Tangina na ito ni Bunuan dapat dito sa kanya sinisibak di ba? Itong si Bunuan kasi nagsumite na ito kompleto to. Pero nung viniset ni President Bongbong Marcos ni isang hollow blocks, wala pang nakatayo. Di ba? So, talagang malilabeled natin yan as a ghost project. Di ba? So ngayon, ito basahin lang muna natin to mga minamahal. Yan. Sabi dito, Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva on Tuesday, August 19, distanced himself from contractor and flood control project in his home province of Bulacan, amid the Senate probe into alleged ghost project and questionable bidding practices. Kasi ganito, mayroong sinabi dyan si Villanueva na wala naman daw siyang kinalaman. Oo. Alam nga naman kausapin mo yung mga kontraktor. Diba? Siyempre, para maging malinis yung corruption, kung sakaling meron man, nililayer mo yan. Sino ba namang bobong senador na, okay, rerekta ka dyan sa sa DPWH. Tapos, ang gagawin mo, ito yung kunin mong kontraktor. Siyempre, hindi mo gagawin yan. Merong process yan, hindi ganyan kumikilos yung corruption Dapat, magkukurap ka na lang, huwag kang mag-iiwan ng trace. Diba? Ako nga, hindi nga ako nangungurap. Hindi naman ako nakaupo sa pwesto, pero alam ko, diba? Kasi may mga layer yan. Ano ka ba? Para walang trace, diba? Sabi dito, at the Senate Blue Ribbon Committee hearing, Villanueva stressed that he never lobbied for any infrastructure contracts, not even during his stint as a congressman. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, sinong bobong sektor, sinong bobong congressman or senador ang rerekta pupunta sa Department of Public Works and Highways, tapos ituturo niya na dapat ito yung kunin mong kontraktor. Dapat si yung kunin mong kontraktor. Hindi ganun umiikot yung mundo ng corruption. Siyempre, mayroon tinatawag dyan na step by step. 'Di ba? Para ka sumakses. Mayroong step by step diyan. 'Di ba? Kausapin mo si Philip Potasio, ipapadala kay Philip Potasio. 'Di ba? Madaming taong pagdadaanan diyan, pero yung endpoint ikaw yung nag-utos.
Diba? Nagigets nyo? Huwag mo nga kami pinagloloko dito, Joel Villanueva. Naguhugas kamay ka lang talaga, no? Anyway, may video ko ipapanood muna sa inyo. Ito, nakakapikon to. Sama-sama tayong mapikon. Ito. I asked if there was one time in my life, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino? Yeah, same as Secretary said. Thank you. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? Just a very brief interjection. Okay. In reaction to Senator Joel, I'd also like to add that during my time also, I would also like to make the same statement, Secretary, that Senator Joel never approached me for anything like that. So I just like that, to add that to the record, that even when I was DPWH. Alam nga naman, sabi. Anak ko naman, para naman niloloko nyo kami dito. Para naman mga pinanganak kahapon yung mga nanonood dyan sa inyo. Ganito mga minamahal, hindi naman ganyan basta-basta umiikot yung korupsyon. For example, okay, si Mima, isang congressman, diba? Nangangarap maging congressman, charis. Diba? Kunyari ganito, makinig kayo. Ako, congressman ng isang lalawigan. Siyempre, para malinis yung aking pangalan, alam nga naman, kakatukin ko si DPWH, re-recta ako sa kanya. Hindi ganun yun. Paano kung magkabistuhan, magkabinggaran? Diba? Lugi ako. Kaya ang gagawin ko, uutos ako, 3 tao. Si first person, messenger, si second person, receiver, si, third person, tagasulat. Basta, kung hanggang ilang layer, kahit umabot pa yan ng 10. Basta hindi lang madumihan or madungisan yung pangalan ko, then why not? 'Di ba? So, hindi ganyan umikot yung form of corruption. Kaya wag mo kaming pinaglolololo ko, Joel Villanueva. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Alam nyo, yung nangyari dyan sa hearing kahapon, wala tayong sense na nakuha, kundi puro paghuhugas ng kanilang mga kamay. Yun yung nangyayari. Alright, mga minamahal, anyway, pahingi lang po ako ng comments. Yeah, comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit nyo palagi. Huwag yung kalilimutan, mga minamahal, na i-hit nyo palagi ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. And mag-comment kayo kung ano yung masasabi nyo dito sa paghuhugas kamay ni Senator Joel Villanueva. Talagang laging trendingan si Villanueva. Biruin nyo ba naman, negative or positive? Still publicity pa din naman, diba? Yun lang, ingat mga kababayan.